Kamakailan po ay inumpisahan na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na i-cover ang outpatient emergency cases sa mga accredited hospital sa bansa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Dr. Israel Ish Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth upang magbigay ng detalye ukol sa nasabing programa. Magandang umaga po. Dr. Fargas, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo, Doc Ish? Good morning, and magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay. Thank you very much for finding time with us. Gaano po ba kalawak ang nasasakop nitong PhilHealth coverage sa outpatient emergency cases sa accredited levels 1 to 3 hospitals sa buong bansa? Pakibigyan nga tayo ng dagdag na detalye nito, Doc Is, please. Thank you. Opo, ito pong ating bagong benepisyo na ito would cover yun pong lahat ng ating mga miyembro na madadala sa emergency room dahilan po sa mga emergency cases or urgent cases, no? Ito po ay hindi para dun sa mga nagpapa-check up, kundi ito po ay para doon sa mga emergency cases at urgent cases na madadala sa emergency room ng lahat ng ating accredited levels 1 to 3 public and private hospital na hindi po kailangang ma-confine or hindi na-confine, kundi nagstay lamang sa emergency room ng mga 2, 3, or 5 hours or less than 24 hours, ay meron na rin pong mga bagong benepisyo ang PhilHealth na makukuha nila. Ayun. Now, yun po, puntahan na natin na Doc Ish kasi magandang balita ito. Paano po ito ma-avail ng mga PhilHealth members po, Doc Ish? Well, unang-una, kinakailangan po syempre nilang madala sa emergency room at syempre, alam naman po natin na bawat Pilipino ay miyembro, so lahat po ay makakakuha nito, except for, of course, hindi po ito yung mga check-up lang. Kung halimbawa po ay pwedeng yung inuubo or hindi emergency, kailangan po yung mga emergency cases. Katulad ngayon, kumakalat yung dengue, so kung meron pong mga emergency cases for dengue cases, ay pwede pong makover nito. At ang makocover po nito would be all services katulad po ng mga supplies, ng mga gamot, ng mga laboratorio, even po yung pong doctor's PF and emergency room, yun po ay mababayadan ng PhilHealth. Hindi po ito pakete or hindi po ito case rates, rather it's a fee for service. Ibig sabihin, kung ano po ang ibinigay na serbisyo ay yun po yung mababayadan, although ito po ay may cap. Okay. Once and for all, Doc Is, ayan, para klarong-klaro dun sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita, kailangan pa po ba ng separate accreditation para sa mga ospital para ma-implement itong nasabing PhilHealth coverage po, Doc Ish? Hindi na po. Basta po accredited na yung mga ospital na pagdadalan sa kanila, yan pong benepisyo na yan ay magagamit at makukuha na po ng ating mga miyembro. Wala pong separate accreditation from the regular accreditation of the hospital. Okay, that's clear already. Now, maiba naman po ako. May balita po na malapit na rin i-anunsyo ng PhilHealth ang coverage para sa ambulance services. Sa ilalim po ng pre-hospital emergency benefit, may update na rin po ba kayo ukol dito po, Doc Ish? Sa ngayon po ay pinag-aaralan pa natin yan. Subalit ang ating pong ambulance service sa ngayon ay covered na dun sa ating benefit package for acute myocardial infarction. So doon po, kung gagamit po tayo ng ambulansya para mailipat ang isang pasyente para simula po sa isang ospital na walang kakayanan, nagamutin yung heart attack or yung myocardial infarction, ay babayadan na rin po ng PhilHealth yung paggamit ng ambulansya at ito ay nagkakahalaga ng 22,000 pesos. But in other cases pa po, ay pinag-aaralan pa natin kung papaano talagang mababayadan or magagamit yung isang ambulansya at makukover ng PhilHealth.
Okay. A while ago po, may binanggit kayo tungkol sa dengue. Madami po na nababalitaan natin na tumataas yung bilang ng mga nagkakadengue. Ano nga po ba ang bagong dengue benefit package ng PhilHealth po? Doc? Kung tayo po ay mako-confine sa PhilHealth, ang atin pong benefit package para po dun sa tinatawag na dengue mild or dengue fever ay dati po ay 10,000, ngayon po ay 19,500 na. At kung ito po ay dengue severe or yung pong may mga pagdurugo na, dengue hemorrhagic, ay ito po ay dati ay 16,000, ngayon po ay binabayadan na natin sa halagang 47,000 pesos. Kasama na dito yung mga laboratory test po sa benefits na ito, Doc Ish? Yes po, kasama po ang laboratory test, kasama po ang mga gamot kung kinakailangan. May kasama rin po para sa doktor at of course, para po dun sa mga supplies na magagamit and even dun po sa para sa kwarto. Napansin po ng ating mga kababayan na medyo dumadami yung mga packages na bago ng PhilHealth. Zero budget naman po kayo. So, kaya pa ba? Mayroon pa ba kayong sapat na pondo? O ano din ang tugon ng PhilHealth? Kaugnay ng zero subsidy ng pamahalaan para dito sa state insurer ngayong taon po. Well, gaya po ng nabanggit ng ating Tagapangulo at gaya din ng nababanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, ay sa PhilHealth po ay kahit zero ang subsidiya, ay tuloy-tuloy ang benepisyo para po sa mas malalawak na benepisyo. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pagbibigay ng serbisyo at wag pong mag-alala ang ating mga miyembro sapagkat patuloy po nilang makukuha ang kanilang mga benepisyo at patuloy rin po natin palalawakin pa ang mga benepisyong ito. Once and for all, what is your short message po sa mga members ng PhilHealth? Doc Ish, please go ahead. And thank you. Well, gusto ko lang pong ipaalala yung 4M ng PhilHealth. Una po ay magpa-register, pangalawa po ay mag-update ng information, pangatlo po is magbayad ng contribution at pang-apat, mag-avail ng benefits kung kinakailangan. Maraming salamat po. O teka muna, may pahabol ditong tanong. Ayan. Ano po ang reaksyon ng PhilHealth sa isinampa ng health advocate na si Tony Liachon? Wala naman po kami magiging reaction dyan because, una, marami na pong napag-usapan at kung kami po ay ipapatawag or kung kami po ay pasasagutin, kami po ay sasagot sa kung ano ipag-uutos ng Korte Suprema, pero gaya po ng nabanggit ko, ina-assure po namin na kahit zero subsidy ang PhilHealth ngayong taong ito ay tuloy-tuloy po ang ating serbisyo para sa mas malawak na benepisyo. Yung pagbabayad ng mga hindi pa nababayaran ninyong utang sa mga pribadong ospital, ano po ang latest doon? Tuloy-tuloy rin po natin ginagawa yan. Tuloy-tuloy rin po ating pakikipag-usap at pagre-reconcile ng ating records with them, with the private and even public hospitals na nagsasabi na meron po kaming pagkakautang. Tuloy-tuloy po ang ating proseso para po mabayadan at masettle kung meron man po kaming pagkakautang. Maraming salamat po sa inyong oras, Doc Israel Ish Pargas, spokesperson ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Magandang umaga po and keep safe. Good morning po and maraming salamat.